Hello po mga kapatid, kumusta po kayo mga kapatid? Long time no hear po sa live mga kapatid na Closet at saka Exeter. Medyo alam nyo nung nasa labas na tayo mga kapatid, talaga namang nakahinga tayo Kasi pagka nasa loob po tayo ng MCGI, parang nasa kanila yung kaligtasan natin. Ba't ano sa kala mo, Nikki? Ano sa kala mo, Nikki Di Maano? O nga, tama. Malaya na kayo kasi wala na kayo sa MCTI. Ngayon, what is the next? Pagdating sa kaligtasan sa ngalan ng pananampalataya, saan na kayo pupunta ngayon? O nga, malaya kayo, masaya kayo. Masaya sa kalayawan. Masaya sa kartihan, sa kalandian. Matanong nga pala kita, Nikki, kaano-ano mo yung taga itaas ng Batangas? Kaano-ano mo yun? Yung isang, ano ba yun? Beauty pageant? Ano ba yun? May kakilala kasi ako ni Nikki na isang, di ba? Na medyo malandi doon. Kaano-ano mo yun? Ito lang ating usapan dito, Nikki, no? Di malaya ka na dyan. O di sabi mo nga, malaya na kayo sa MCGI. Pag malaya ka na, Nikki, go to hell and then shut up. Ang tapang-tapang mo dyan, tapos pati Facebook mo, inilak mo na. Ba't anong meron? Ba't sobra kang nakatago? Kaya nga ang tanong ko dito, Nikki, kaano-ano mo yung isang Nikki na doon sa taga Batangas na medyo may kalandian din ng kaunti? Tinatanong lang kita, Nikki. Masyado kang matapang pag nagkuda-kuda ka dyan. Kung ano-ano mga kabulastugan pinagsasabi mo. Pagkatapos, tago ka na ng tago. Magpakita ka ng mukha mo. Kita mo yung mga ina-idol mo / badok. Ganyan ba talaga yung mga kampo ng mga demonyo? Nagtatago, tapos ang tatapang. Puro lang kayo panira ng panira. Wala na nga kayo sa MCGI. Nakalabas na kayo. And then, what is the next? Pagkadating sa kalandian, o malaya na kayo halas, gusto mo maghubad ka na doon, mag-aring-king-king ka na doon kung saan mo gusto. Gusto mo, lagyan mo pa ng hikaw pati ilong mo, pati tainga mo. Kasi ayaw na ninyo magpasakop. Natural, malaya kayo dito sa protocol ng MCGI dahil ayon sa Biblia, bawal ito, bawal yun. Sabi nga nung isang narinig ko na dito sa MCGI, nagiging losyang natural. Ano bang gusto nyo? Sabi nga ng Brother Eli, sa mga labas sa pananampalatayang MCGI, ay malaya naman doon. Wala naman kasing pakialam si Father doon. Gusto mo backless, suot ka ng backless. Sleeveless. Tapos magsuot ka na dahil hindi nagsawa sa sleeveless, nag-boreless. Wala namang pakialam si Father kahit tikangkang ka pa doon sa harapan ng mga nagiinuman doon sa loob ng beer house. Tuwad-tuwad ka pa doon. Pagdating sa abuluyan, walang problema. Kinita ng isang naka-boreless doon sa loob ng beer house. Abuloy, wala nang pakialam si Father doon. Ngayon, doon kayo. Pero ang problema, malaya na kayo dito sa MCGI kasi nakalayas na kayo. Ba't ang ingay mo, Nikki? Yun lang aking tanong dito, Nikki. Kaano-ano mo yung isang Nikki na taga Batangas? Na medyo may kalandian ng kaunti. Pero sa totoo lang, talagang namumutawi ang mga pagpapatarget. Okay lang yung abulo yan sa mga kapatid Kaya lang wag naman yung eto may project dito, may binababa dito. Alam niyo maski mga group servant naglalabasan na Kasi yung Alam mo, Nikki, kahit maglabasan pa lahat, wala nang problema dyan. Kung gusto nyo, magsilayasan na kayo. O kayo, masyado kayong hindi na kayo magpapasakop sa paraan ng kautusan ng Panginoon. Wala namang problema, pero ang amin laman dito, lalo na ako, kung nakalabas ka na, Nikki, kahit saan ka mang magpunta, gusto mo punta ka kung saan, basta ang akin lang naman request dito, go to hell and then shut up. Napakakuda-kuda mo dyan Tapos, ang tatapang pa magsalita, tago naman na ng tago.
Kaya nga ang tanong ko dito, Nicky, mayroon kasi ko kakilala, taga Itaas, Batangas, na medyo malandi ng kaunti. Malandutay baga, sa isang kasabihan. Hayaan mo, Nicky, kung talagang kailangan, pag nasokol kita, ipapakilala ko siya dito sa Sokmed kung sino yung Nicky na taga Batangas na medyo malandi ng kaunti. Ilan naman akin dito, Nicky, kasi ikaw ang tatapang mo. Magsalita, tago lang man ang tago. Mayroon bang matabang? Para kang ang asong ulol, kahol ng kahol. Para kang asong ulol na kahol ng kahol, nakatago naman. Kung ikaw, Nicky, totoo yung mga pinagsasabi mo dyan, lumabas ka, pakita mo mukha mo, kung wala ka rin naman kasinungalingang inilabas. Nagpapahalata ka na talagang ikaw ay kampo ng demonyo Karamihang nagsasabi po sa akin, mga kapatid, nagchat-chat sa akin, sa chat, mga nagkukwento sila ng kanilang mga hinaing. Yung iba nga ayaw mo talaga magpabanggit ng pangalan, pero alam mo naman na talagang ayun ang nangyayari sa loob, yung kanilang mga tawag dito, yung kanilang mga kalokohan sa mga pamimera. Alam mo yung kwento mo yan, Nicky? Lumang tugtugin na yan sa panahon pa nga ng Brother Eli nung siya ay talagang ginigipit ng mga iglesia ni Cristo dyan. Yung mga iglesyang na nasa kadiliman, baga, nakilala mo ba yan? Ang Brother Eli pa mismo noon, ginigipit siya ng todo-todo. Noon, kasalukuyan pang itinayo ang Apalit Central. Kaya nga siya sangkatutak nga demanda niya dito Demanded dito, demanda doon. Mayroon pang bounce and check. Mayroon pang demanda na libel, mayroon pang demanda na kung ano-ano mga kadimandahan dyan. Andyan pa yung pinagbintangan siya, ng rape siya ng isang lalaki. Kung naalala mo yung kwento ni Poto. Si Poto na puta. Kilala niyo yun? Isang bakla na, di ba? Yun po yun, ang sabi ko. Nandoon na yung nilusob na yung Central Apalit, mga NBINC. Nilulusob ang Apalit ng Biyernes ng madaling araw. O ano pa bang hinahanap nyo dyan? Panahon pa ni Brother Eli, may lumalabas dyan. Pagkalabas, kuda ng kuda, parang ikaw din, Nicky. Ang kala mo, ang tatapang. Maigi pa nga yung panahon ni Brother Eli kasi nagpapa-interview sila doon sa iglesia na nasa kadiliman, and then ipinopost nila sa kanilang channel, sa kanilang stasyon. Pero ikaw, Nicky, napakatapang mo. Tago ka ng tago. Pakita ka. Alam mo, Nicky, darating talagang pagkakataon, Nicky, papakita ko yung mukha mo dito. Kala mo, nakatago ka. Mayroon akong hawak dito, Nicky, baka akala mo. Kaya ang tanong ko dito, kung kano-ano mo yung isang Nicky na taga Batangas na kagagraduate lang. Yung isang Nicky doon na malandutay din. Ngayon, ikaw, Nicky, kung ikaw ay nakalabas ka na dyan sa MCGI, you go to hell and then shut up. Kasi pag nasokol kita, Nicky, ibabalanra ko yung mukha mo dito kasi tago ka ng tago. Papakilala kita dito sa Sokmed. Pag hindi ka magtigil dyan, Nicky, ha? Ngayon, kung talagang ikaw, wala kang tinatago, Nicky, lumabas ka dyan sa pinagtaguan mo. Para kasing si The Hairtrot na mukhang pera, na bakla din naman. Ginagamit lang mga sasalita at lumalaban at nagre-rebel dito sa MCGI. Pero ang The Hairtrot na si alias Ali, tago naman ang tago. Alam mo dapat, kuya, Daniel Rason, ang pinapakita mo dapat yung napakagara mong KD Rock, Manibela, Daniel Scopy, dapat ayun ang mga pinapakita mo. Okay. Sige. Granting without accepting for the sake of argument. Nicky Di Maano, sige. Ikaw, Nicky Di Maano, sige. Granting without accepting for the sake of argument. Nicky Di Maano. Sige. Mayroong Kidirak. Ano pa ba? Area 50 to? Alak. Ano pa ba? Manibela.
Bakit yan lagi mo nabanggit? Aral ba yan? Nainggit ka lang kasi. Sana sinabi mo lang, Nikki, oy, Kuya Daniel, pahingi naman dyan. Baka pabalato naman kung may kinita tayo dyan ng limpak-limpak na salapi. Pabalato naman dyan. At saka yung mga reklamo yung patarget ng patarget, alam nyo, yung mga mukha dapat ang targetin dyan eh. Natural, kailangan, kasi ayon kasi sa batas, ayon sa kautusan, magdalahan kayo ng pasanin sa bawat isa. Ngayon, kung ayaw mo magdala ng pasanin kasi tamad ka, para kang si Juan tamad, then tama lang sa'yo, lumayas ka na kung ayaw mo at wala namang pilitan dito kung ayaw mo, dilayas ka. Pero ang problema sa dyan, napakadami niyang kinukuda-kuda. Sabi ko nga kung ayaw mo na dito sa MCGI o kung sino pa mang susunod dyan, you better go to hell and then shut up. Para manahimik na tayo dito pare-pareho. Or else, para kay mga asog ulol dyan, Nikki D. Para kayong mga usong, para kayong mga asong ulol, kahul ng kahul, nakatago naman. Ha? Nikki D? Kaya ang tanong ko dito, kaano-ano mo ba yung isang Nikki D na parang nang aano din? Isang Nikki D na nang aano, hindi naman siya inaano. Yan lang naman sana magets nyo mga kababayan. Mayroon akong kilala kasing Nikki D na hindi naman inaano, inang aano. Kasi puro siya ano ng ano laban sa MCGI. O yan, nagets na ba ninyo dyan mga kababayan? Tanong ko nga din sa iyo uli, Nikki D. Kano-ano mo yung isang Nikki na taga Itaas, Batangas? Na nagpa-post ng mukha niya. Na kagagraduate lang. Tinatanong lang kita, Nikki D. Kahol ka na ng kahol dyan para kag-asong baliw. Kung ayaw mo na dito sa MCGI at marami kang problema, manahimik kayo dyan. At kung hindi kayo matato, kung may reklamo kayo, didalhin nyo sa korte at doon na tayo mag-usap. Kaingay ninyo Puro naman kasinungalingan ang pinaggagawa nyo. Kaya alam mo Nikki D, tama yung nakasulat sa Juan 8:44. Kayo'y sa inyong mga ama, kayo sa inyong amang diablo, isang ama ng mga kasinungalingan. Kayo ang mga anak ng mga kasinungalingan. Kayo sa inyong amang diablo na ang nais niya, ang siya ninyong ginagawa ngayon. Nikki D. Kaya ang tanong ko dito, kaano-ano mo yung isang Nikki na hindi naman inaano ng aano na taga Batangas, Itaas. Ayan. Ikaw, Nikki, tago ka ng tago, pati Facebook mo, inilock mo. Mayroon ka talagang itinatago kasi sinungaling ka Isa kang asong ulol. Dito sa Sukbid, kahol ng kahol. Hindi naman inaano, isang Nikki din na hindi naman inaano ng aano na taga Itaas, Batangas. Huwag mong ipakita palagi yung ospital na wala na nakatiwangwang. Tapos magpapaawa ka, magpapatarget ka. Tapos pagka may sakit na na mga miyembro. Anong sakit na ano? Ikaw ikaw Nikki D, ano ka lang ng ano? Ano ka ng ano? Hindi ka naman inaano. Kaya siguro yung mga ano diyan sa taga Batangas, yung mga ano na inaano na diyan sa taga Batangas, Itaas. Lahi siguro yung mga ganyan para kayong lahing mga asong ulol dito sa Sukmit, kahol ng kahol. Pero laging sasabihin mo, awa na lang, awa. Ayun naman lagi pagka ang miyembro ang dumaing, awa. Pero pag mga kapulisan, alam mo, lagi kang may bago, may sasakyan. Alam mo to, parang sirang plaka din ang utak nitong si Nikki D. Na mahilig mang aano, na mga ano, mga pamilya na mga ano. Mga aano. Ayan. Bakit pinagdiinan ko to sa inyo mga kababayan? Meron akong ibig sabihin dyan. Kasi itong mga lahi ni Nikki D na mga ano dyan sa may parte ng Batangas. Mga lahing asong ulol siguro ito, kahol ng kahol lalo na dito sa Sukmit.
Naiinggit ka lang talaga, napaghalata na kita dyan, Nikki D. Naiinggit ka ngayon. Gusto mo ikaw na mamuno dito sa MCGI, sabihin mo, Kuya Daniel, akin na nga yung kayamanan mo dyan, ako na mamumuno kasi wala akong kapital dito. Ako bahala dito. Walang patarget dito. Yan, may aircon, may solar. Alam mo, Daniel Rason, hindi mo na kami maloloko. Marami na naglalabasan. May mga isip yung mga yan may mga diwang Diyos yan Kasi kung sa poder mo lang naman, wala namang mapapala kundi... Kaya nga Nikki D, ang tamang kasabihan dyan, sabi nga ng apostol, sila'y nagsilabas dahil sila'y hindi sa atin. Nahayag sila dahil sila'y mga anak ng demonyo. Sila'y nagsisilabas dahil sila'y hindi sa atin. Kasi kung sila'y pa sa atin, hindi sana sila nagsisilabas. Nagsisilabas saan? Sa MCGI. Alanganin naman kayo ang nasa tamang poder. Kayo nga nagsisilabas. Therefore, kayo ang tinutukoy doon ng mga apostol na nagsisilabas kasi sila'y mga anak ng demonyo. Totol ka dyan, Nikki D. Kuya, ate, masyadong hanga sa'yo. Alam mo ba yon? Kaya, teka, babasa po tayo dito. Si kapatid na Ronnie Key Point del Rosario, makalipas ang isang taon. Siyempre, kahit pa paano, may napapakinggan Kasi ito yung mga kaibigan, mga kapatid, nung sinusuri ko ang video na ito, mayroon ako natutuklasan. At nagulat naman ako, bakit naka-block? Bakit naka-block at saka naka-lock? Kung ano man yung naka-lock na yan, balang araw malalaman ninyo. Malalaman ninyo kung ano yung naka-lock. Pero ako naman, mayroon akong nalalaman, kaunti. Mayroong isa nga ako nalalaman na Nikki din ang kanyang pangalan, pero isang malandutay na taga Itaas, Batangas. Yan, kaya nga ang tanong ko sa iyo, Nikki D, kaano-ano mo yung mga ano-ano doon sa may parte ng Batangas? Nikki D, kaano-ano mo yung mga ano-ano doon sa Batangas na hindi naman sila ano? Nakita ko na para siyang isang malandutay. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun, Nikki D, na isang malandutay na nagpakunyari doon, na pumupunta doon at may mga pulong-pulong doon, mga fellowship doon? Ikaw Nikki D, kung ayaw mo sa patakaran ng ayon sa Biblia dito sa MCGI, lumayas ka na and then better shut up. Kasi matutuklasan at makikita rin kitang katotohanan ng pagkatao mo. Tago ka kasi ng tago, natural ang nagtatago, hinahanap. Ngayon, meron akong natutuklasan nga, Nikki D. Nikki D ang pangalan, pero doon, hindi naman inaano, pero nang aano doon sa Itaas, Batangas, na isa rin malandotay din. Na mahilig daw makipag-fellowship doon, nakipag-aleluya doon. Yun pala, malandotay din. Ngayon, kung ayaw mo magpasakop dito sa batas ng MCGI, tama lang na lumayas na kayo. At doon, gusto mo pati ilong mo, lagyan mo ng alahas. Hikaw sa tainga. Kasi malandotay. Hindi ko naman sinasabing ikaw yun, Nikki D, pero parang ikaw din na malandotay. Okay? Sila sa mga kabubuhan ni Daniel Rason, sa mga pamemera, tapos sasabihin, kami daw mga exiter, ang mga masasama at sa impyerno na. Ano sa palagay mo, Nikki D? Di ba ganun yun? Totol ka ba doon? Ayaw mo pa doon, mapunta ka sa tatay mo? Nikki D, ayaw mo pa doon? Na kayo mapunta sa impyerno, nandun mga tatay nyo Talagang kita mo naman mga pinaggagawa mo, mayroon bang matinood dyan sa mga style mong bulok? Kasi kung ikaw talagang anak ka ng Diyos, magpakita ka. Kasi ang anak ng Diyos ay nagpapakita sa liwanag. Hindi takot sa liwanag. Ikaw, Nikki D, tago ka ng tago sa dilim. At yan po ang tanda ng mga anak ng demonyo, tago ng tago. At parang mga asong ulol, ha? Di ko sinasabing asong ulol ka, Nikki D. Sabi ko, para kang asong ulol, kahol ng kahol. Ang tatapang, pero nakatago, pati yung kanyang
account, naka-lock, ayaw magpakita. Kaya nga ang tanong ko dito, Nikki D, kaano-ano mo ba yung isang ano-ano doon sa may Itaas Batangas na kahit hindi naman inaano ay nang aano at isang malandotay. Ikaw ba yon? O kamag-anak mo yon? Taga Batangas din kasi. Aba, di wow. Ay, napakadami naman naming maiimpyerno. Grabe ka namang humatol. Tama nga naman, marami kayo. 'Di ba sabi ninyo diyan, Nikki D, ang dami na nagsilabas. Mga closet, mga exeter, ang dami na ninyo. Natural, kaya marami talaga mga mapunta na doon sa demonyo, sa impyerno. Ayaw mo pa yon? Makita mo yung mga tatay ninyo doon? Tapos naman, wag ka magpahalata, Nikki D, sa iyong katangahan. Biruin mo, lumabas ka lang, sasabihin sa impyerno na iba ang diwa. Hindi nga kaya yung Ano pa? Ano ang gusto mong palabasin? Iba ang diwa or magkakaisang diwa? May katangahan ka rin, Nikki D. Natural, magkaibang diwa kayo yun. Alangan, namang sabihin ng nangangasiwa sa MCGI na, tayo po'y magkaisang diwa, makakapatid. Kaya kayo nagsilabas. Di katangahan lang din. Hindi naman kagaya sa inyo, Nikki D, ang nangangasiwa dito na may katangahan. yung puno mo nag-ibang diwa na at pamilya, libo-libo na ang lumalabas. Diba? Tapos, ilalagay mo sa lokal, nakalista sa lokal, nakapaskil sa lokal, kung sino yung iimikin, kung sino yung hindi iimikin. Yung mga lumabas, wag daw iimikin. Sabi ko nga, Pakadaldal, Ala, pagka ikaw talaga taga Batangas, bakit gusto mo iimikin? Ala, pagkagayaan pala yung mga sa anak ng demonyo, hindi ka talaga iimikin yan dahil yan ay magsisilayasan na. At ikaw ba talaga may kabubuhan din, Nikki D? Alam mo, pagayaan-gayaan ng mga ang takbo ng utak, may kakaiba na ang dyan, Nikki D, may counting sayad na yan. Dapat magpatingin na doon sa mga espesyalista. Magpatingin na ga. Kung mayroon ka mga isa ikapiraso diyang pilak diyan, gastusin mo na at magpatingin na kayo diyan. Kasi mayroon ng ibang ibig sabihin niyan, Nikki D. Na hindi naman inaano ay nang aano ang mga ano-ano na mga taga-ano-ano doon sa may Batangas. Pagkaloob ng Panginoon ay patutuklasan din kita, Nikki D, kung saan ka nagtago. nga dito doon sa kapatid na dumaan, kasi dito sa amin, may mga kapatid talaga na dumadaan. Ang sabi ko naman, mga kapatid, okay lang naman na huwag kang umimik. Kung hindi naman kalunyero, kalunyera, yung puno mo, okay. Yan. So, ayaw mong pumayag na hindi ka iimikin. Talagang hindi ka iimikin dahil iba na diwa mo, Nikki D. Talagang hindi ka na iimikin. Kandidato ka na sa hindi na iimikin kasi iba na ang diwa mo. Ikaw naman pala. Akala ko ba matalino yung mga nag-i-exiter? Akala ko yung mga nag-i-exit matalino. Tatanga-tanga din pala. At isa ka na dyan, Nikki D. Yung Nikki D ba na doon sa Baytag, siya tagay mga taga Batangas, mga apelyido doon ay mga ano-ano Ganun Kaya may nakarelate ako sa iyong tiempo at punto ng pananalita, Nikki D. Taga Batangas para are at ako gay mayroon lang nasilip-silip din na isa din taga Batangas na medyo malandotay din. Hayaan mo, Nikki D, darting ang pagkakataon, ipakilala ko siyo, baka malay ko, kamag-anak mo siya. Lang yan. Kung hindi bobo at kung natatanong, yan ang mahirap sa iyo Kami tinitingnan mong mga exeter. Kami ang mga nakikita mo, yung mga ginagawa namin. Bakit hindi mo makita yung mga ginagawa ng puno mo? Ng mga KNP yung nagyayamanan. May mga mansyon, may mga sasakyan na hinuhulugan. Siya talaga ang batang are ay naiinggit baga. Ganyan ba talaga yung mga hindi naman inaano-ano na mga dyan sa taga Batangas, lalo na sa may parting itaas? Na medyo malandotay din. Lahi ba ninyo dyan, Nikki D? Kasi ako gay nakahalata ikaw pala taga Batangas Akala ba'y taga Batangas ay mga matitinong tao? Hindi ko naman nila lahat, Pero ang ilan pala dyan, kagaya nitong si Nikki D, ay tatanga-tanga din pala, ay mainggitin pa.
At saka hindi papayag na siya daw hindi iimikin, dapat pala iimikin. Ay talagang hindi ka iimikin kung ganyan ba ang takbo ng utak mo. Kasi hindi na kayo magkakaisang diwa kung na magkakaibang diwa ka na. Na nakadepende sa patarget at abuluyan ng iglesia. Kaya ganyan yung mga yan eh. Alam mo, mga kapatid, kayong mga closet dyan sa loob, huwag niyong pagmatigasin ang puso nyo. Yung isang pamilya, hindi naman kayo kailangan mag-away-away eh. Eh sabi ko nga sa inyo eh, kung ako nga halimbawa, mga kapatid, halimbawa asawa ko, anak ko, nasa iglesia, ay hindi kita babawalan, babaunan pa kita. Basta ako lalabas na. Eh nakita ko yung diwang demonyo eh, anong gagawin ko? Ay sa ito'y, pala, may pagkapraning pala ari magsalita eh. Ano ka ang sinasabi nga pa, may diwang demonyo? Alam mo, Nikki D, alam mo, tama lang talagang ikaw ay lumayas ka na dito. Hindi ka kaisang diwa eh. Kasi, ang dito, ang mga babae dito ay mahinhin, manamit. Ngayon, kung ikaw hindi ka makatiis kasi ayaw mo maging, sabi nga nila, malusyang, tama lang naman. Yan, puntahan mo na yung mga kamag-anak doon sa Itaas, Batangas na medyo malandutay din. Yung mga tao doon mga hindi naman inaano pero lang yung mga ano doon ang aano. Yan ha. Bakit ko ipinagdiinan niya mga kapatid? Kasi mayroon akong gustong ipahiwatig diyan. Right? Yan, Nikki D. Yan. Ay, ikaw daw pakadaldal mo, hanga ako. Alam mo sa katapangan mo, Nikki D. Hanga ako dahil ikaw naman talagang matapang magsalita. Subalit napalitan ng parang bumagsak ang aking paghanga sa iyo dahil nakatago ka eh. Nagmumukha ka tuloy na asong ulol na kahol ng kahol. 'Di ba eh? Alam mo, aral naman yan eh. Wag po tayong magpakain sa sistema ng iglesia ni Daniel Rason na namemera lang, na puro makikita mo yung mga quotes tapos nakalagay sa mukha niya sa Facebook, mga mema na lang, mga kung ano na maganda sinasabi. Pero ang gawa, kabaligtaran, wala na, mga mema na lang nga yan. Wala na mga mima. Di ba yan ang ginagawa mo ngayon, Nikki? Mga mima, para lang may mima. Mima sabi. Yun mang ibig sabihin yan, mima. Wag ako, Nikki. Wag ako. Dahil di ka makalusot sa akin. Alam mo yung mga kapatid, yung mga mima sinasabi niya, mima sabi lang. Ito si Nikki, binaligtad. Ito, basta lang mima sabi, hala, kulala dito, mamimira, patarget, bubot, sus naman. Pagka ako kausap po, Nikki, hindi ka makalusot. Kasi kung ikaw yung nag-aano-ano dyan, at kung lahi ninyo yung mga Nikki D na mga doon sa parte ng Itaas Batangas na mga hindi naman inaano ng mga ano. Yan, mga kababayan, huwag kayong magtaka bakit ko ginaganyan kasi mayroong akong binigyan diin sa mga salitang yan. Sabi nga ng isang kapatid, mga mema na lang ang mga cause niyan. Kahit sino kapatid, kayang gawin yan. Tapos sa likod nun, puro ka demonyuhan, puro ka walang yan ang ginagawa. Guys, binaligtad ka. Naku, Nikki D, wag mo gang baligtarin. Yung inyong mga baho sa bibig mo, wag mong ipasa sa iba. Suluhin mo yan kung ikay balahuran na Nikki D. Suluhin mo. At kung ikaw ayaw mong kung ayaw mo mapagsabihan ng mga anak kayo ng demonyo, ay di magpakatino ka. At saka pagkagaya mo, Nikki, dapat ka na matuwa kasi kung halimbawa, pagdating ng pagkakataon at panahon, mapunta ang bawat isa sa atin sa impyerno, matuwa ka para makita tatay mo doon. Right? So mga kaubayan, hindi ko na to tapusin kasi pabalik-balik lang itong punto niya. Yung patarget ka, yung KD-Rock, yung Manibila, yung pamimera, pera-pera. Pabalik-balik lang po yan mga kaubayan. At yan po ang ugali ng mga anak ng demonyo ng kagaya kinikidi na tago ng tago na akala mo ang tatapang magsalita pero nakatago. Pero wag ka Nikki ha, kasi mayroon akong kakilala, kasi ako may lakotsero din Nikki, nakarating ako sa may parting Batangas, may kakilala ako doon na mga tao bang mga hindi naman inaano ng yung mga family doon, yung mga na family sa may parte ng Batangas. Matitino man sila, ewan ko lang bakit ikaw Nikki, bakit iba ugali mo.
But anyway mga kababayan, mga kapatid, mga ka-MCGI, hindi ko natapusin ang video na to dahil sobrang haba, baka abutin tayo na maghapon. So bagamat yan ang mga kwento diyan sa ang aking kausap na si Nikki Dimaan. Yan. Nikki Dimaan, kung ano man yan, mayroon akong ibig sabihin diyan mga kapatid. Yan, isang babae na parang asong ulol, kahol ng kahol. At ang aking panawagan sa iyo, Nikki, request ko lang na mas maganda at mas mainam sa iyo, Nikki D, you better shut up or else go to hell. Right? So hanggang dito lang po mga kababayan ang ating pag-reaction dito kay Nikki D. Hindi ko na to siguro bibigyan pa ng kasunod dahil pabalik-balik naman ang kasing sinasabi nito. Naiinggit lang kasi ito, naiinggit, gustong mamuno dito sa MCGI pero wala namang kakayanan kasi tatanga-tanga eh. Alright, hanggang dito magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye po muna.